May isang tanong kaming gustong iwan sa'yo. Paano kung yung mismong mga bagay na pinaghirapan mo, yung nagbigay sa'yo ng qualifications, ng Yan impluensya, yung mga degree mo, yung experience, yung skills mo. oo yun mismo. Paano kung yun na pala ang pinakamalaking hadlang sa tunay mong pagbabago? Parang radical pakinggan, di ba? Pero ito yung ideya na susuriin natin ngayon galing mismo sa isa sa mga pinakamatatalinong tao sa kasaysayan ng Kristyanismo, si Apostol Pablo. Titingnan natin yung nakakagulat niyang pagtingin sa mga credentials at kung paano nito parang binabangga ang modernong pananaw natin sa success at spiritual formation. Tatalakayin natin yung panganib kapag ang kaalaman ay nagsisimula ng pumalit sa tunay na relasyon. Sa intimacy. At ang pinaka-fascinating dito ay yung paradox, di ba? Kasi si Pablo, hindi yan kulang sa credentials. As in, kung may listahan ng most qualified, malamang nasa top 1 siya. Punong-puno. So isang taong may ganito kalawak na paghahanda, pero siya mismo yung nagsabi na, teka, mag-ingat tayo dyan. Hindi lang ito kontra kultura. Parang kontra ito sa halos lahat ng sistema natin ngayon, di ba? Mula sa corporate, sa academe, na laging sinasabi the more qualified you are, the better. Pero siya, ang sabi niya, hindi. Baka yan pa ang problema. Okay, sige. Himayin natin yan. Kasi bago natin itapon lahat ng diploma natin at sabihing basura ang credentials, kilalanin muna natin kung gaano talaga kahanga-hanga yung resume ni Pablo. Kasi para maintindihan natin yung bigat ng sinabi niya, kailangan nating makita kung ano ba yung tinalikuran niya. So sa sulat niya sa mga taga-Filipos, inisa-isa niya tinuli sa 8 araw mula sa lahi ng Israel. Sa tribo ni Benjamin. O Isang Hebreyo ng mga Hebreyo, pagdating sa kautusan, isang Pariseo, sa sigasig taga-usik ng iglesia, at sa katuwiran daw na nasa kautusan, walang kapintasan. tama. At kailangan nating i-pause sandali dyan. Kasi sa ating ngayon, parang mga linya lang yan sa isang historical document. Pero sa mundo nila, ito ang lahat. Ito yung CV mo. Ito yung LinkedIn profile mo. Ang pagiging mula sa tribo ni Benjamin, parang sinasabi mong galing ka sa isang founding family, may pedigree ka. At yung pagiging pariseo, hindi lang yan basta religious group. Sila yung intellectual at spiritual elite. Sila yung mga nag-aaral ng batas araw at gabi. Ang pinakamahigpit. At dinagdag pa sa sources natin na nag-aral siya sa paanan ni Gamaliel. Si Gamaliel, isa sa mga pinakarespetadong rabay ng panahon niya. So, para magkaroon tayo ng modernong katumbas, parang graduate ka ng summa cum laude sa Harvard Law tapos nag-clerk ka pa sa Supreme Court. Ganong level ba to? Ganong level, as in A-list si Gamaliel. So yung pag-aaral sa ilalim niya, nilalagay ka na agad sa tuktok ng lipunan. Kaya si Pablo, hindi siya isang outsider na naghahangad ng pagkilala. Nasa kanya na lahat. Siya yung insider's insider. Hawak niya lahat ng tamang ID. Miyembro siya ng lahat ng tamang club. May pedigree, may edukasyon, may reputasyon, kumpleto siya. Okay. So, inilatag niya yung A-list resume niya. Perfect. Tapos, anong ginawa niya dito? Dito ako as in talagang nagulat sa nabasa ko. Binaliktad niya lahat, sabi niya, at ito yung sentro ng usapan natin. Ang anumang bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Grabe, pansinin mo yung salita ha, hindi niya sinabing hindi na gaanong mahalaga. O kaya pangalawa na lang, ang salita ay kalugihan. Loss, isang kumpletong pagbaliktad sa accounting ng buhay niya. Yung dating nasa asset column, nilipat niya lahat sa liability column. At dito nagiging mas matindi pa. Kasi what's fascinating here is yung Griegong salita para sa kalugihan or loss na yan sa original text ay skubalon. Skubalon. Oo. At ito ay isang napakatapang na salita. Halos bastos actually. Hindi lang ito basta loss na parang nalugi ka sa negosyo. Ang ibig sabihin ng skubalon ay basura, dumi, tae, isang bagay na itinatapon mo hindi lang dahil wala ng silbi, kundi dahil nakakadiri at baka makahawa pa. Teka, para liwanagin natin, hindi lang niya sinabing itinabi ko na o hindi na priority. Ang sinasabi niya ay literal na basura o dumi.
Parang ang bigat niyan. Para sa isang taong ipinagmalaki yung mga bagay na to buong buhay niya, para sa isang kulturang sobrang nagpapahalaga sa mga bagay na to, yan ang salitang pipiliin niya. Bakit ganun katindi? Na yung mismong mga bagay na pinagkakatiwalaan niya noon para sa katuwiran niya, yung credentials niya, ay naging hadlang. Bakit? Dahil binibigyan siya nito ng kumpiyansa sa sarili. Nag-aalok ito ng isang paraan para makatayo siya sa harap ng Diyos na may daladalang resibo. Tingnan mo Diyos, pariseyo ako, walang kapintasan sa batas. Sa halip na dumating na walang dala, sa pananampalataya lang. Para sa kanya, yung mga assets na ito ay nagiging kalaban ng tunay na pag-asa at pagtitiwala kay Kristo. So, paano natin to isasalin sa buhay natin ngayon? Para sa iyo na isang profesional, isang leader, o simpleng isang tao na gustong-gusto lang matuto at lumago. Dito natin nakikita yung modernong problema, di ba? Nabubuhay tayo sa isang panahon na yung impormasyon parang baha. May podcasts, libro, online courses, seminars, sobrang dali maging well-informed. Pero yung formasyon, yung aktwal na paghubog sa pagkatao, parang nababawasan. At dyan pumapasok yung panganib na sinasabi mo. Yung pag-aaral tungkol sa Diyos dahan-dahang pumapalit sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung teolohiya nagiging kapalit ng tunay na encounter. At ito yung pinakadelikado sa lahat. Napagkakamalan nating transformasyon ang kakayahan o competence. Dahil magaling kang magpaliwanag ng isang konsepto, akala mo na isabuhay mo na. Kaya posible kang maging biblically literate, theologically precise, pero sa huli, spiritually thin. Tinamaan ako dyan sa spiritually thin. Ano ba ang itsura niyan sa totoong buhay? Ay, delikado yan. Ito yung taong kayang-kaya kang bigyan ng 5 punto tungkol sa grace, kompleto sa Greek words at historical context. Pero hindi niya kayang magpakita ng grace sa barista na nagkamali sa order niya. Ito yung leader na kayang mag-lecture tungkol sa pagpapatawad, pero may sama ng loob sa katrabaho niya ng 10 taon. Puno ng impormasyon yung isip pero hindi pa ito bumababa sa puso at sa mga kamay. Yung kaalaman, nananatiling data, hindi nagiging karunungan. So, if we connect this to the bigger picture, yung kumpiyansa natin unti-unting nalilipat mula sa pag-asa sa Diyos, napupunta ito sa sarili nating kakayahan, sa galing nating magsalita, sa dami nating alam, sa experience. At kapag nangyari yan, ang ministeryo o kahit anong uri ng serbisyo, nagiging performative. Parang sa social media, di ba? Ang focus ay nasa curation ng imahe. Pinipili natin yung best photos, yung pinakamagandang quotes, ganun din sa pananampalataya. Nagiging abala tayo sa pagpapakita na maayos tayo at may alang tayo kaysa sa pagiging totoo sa proseso kasama na yung mga pagkakamali at kahinaan. Ang pananampalataya, nagiging isang functional expertise sa halip na relational trust. Mas abala tayo sa pagpapatunay ng ating halaga kaysa sa pagpapakita ng halaga ni Kristo. So kung ang kumpiyansa natin ay nalilipat sa sarili nating kakayahan at ang ministry ay nagiging performative, para tayong tumatakbo sa isang endless treadmill ng pagpapatunay sa sarili. This raises a huge question para sa akin. Kung hindi pala sa credential susukatin ang pagiging epektibo, saan at paano? Ano yung alternatibong sukatan ni Pablo? Diyan niya ipinakilala yung isa sa mga pinaka-radical niyang konsepto. Sa pangalawang sulat niya sa mga taga-Korinto, may mga kumu-question sa pagka-apostol niya. Hinahanapan siya ng letters of recommendation. At ang sagot niya, sabi niya, "Kayo mismo ang aming sulat. Hindi isinulat sa tinta, kundi sa espiritu ng Diyos na buhay." Isipin mo na lang yun. Kung mag-a-apply ka ng trabaho, magpapadala ka ng resume. Ang sabi ni Pablo, ang resume ko, hindi papel. Ang resume ko ay kayo. Ang nabago ninyong buhay, yan ang pinakamalakas na recommendation letter ko. Wow! Pero, teka, ang pinili niyang patunay ay ang simbahan sa Korinto. Sa lahat ng simbahan na sinulatan niya, parang sila yung pinakamagulo. 'Di ba? Sila yung may mga skandalo, pagkakabaga-bagi, kalituhan sa teolohiya. Parang
yan ang huling community na pipiliin mo bilang Exhibit A ng successful ministry mo. Nakakagulat talaga at dyan mismo makikita yung henyo ng punto niya. Kung ang ministeryo ay susukatin sa perpektong resulta, ang Korinto ay isang kabiguan. Meron silang mga issue sa imoralidad, pag-aaway-away, pagmamayabang, pero sa pagpili sa kanila sinasabi ni Pablo, ang bunga ng ministeryo ay hindi perpektong institution, kundi ang totoong kahit magulong pagbabago sa buhay ng mga tao. Yung bunga, relational at incarnational, hindi bureaucratic o performative. Nakikita ito sa mga taong nagbabago kahit paunti-unti, hindi sa mga papel na nakasabit sa pader. Ang patunayan ay isang buhay na komunidad, hindi isang patay na dokumento. Okay, malinaw sa akin yung problema at yung alternatibong sukatan. Pero, hindi ba delikado ang mensaheng ito? Baka may makarinig sa atin na sabihing, sabi sa usapan, basura lang pala ang credentials, kaya hindi na ako mag-aaral ng mabuti. Di ko na pagpubutihin ng trabaho ko. Paano natin ibabalanse yan para hindi ito maging dahilan ng katamaran o mediocrity? Napakagundang tanong niyan. At yan mismo yung tensyon na kailangang i-manage. Ang mensahe ni Pablo ay hindi anti-excellence o anti-knowledge. Imposible yan, galing sa isang taong sobrang talino. Ang mensahe niya ay anti-self-reliance. Ang issue ay hindi yung pagkakaroon ng kaalaman, kundi kung saan nakasalalay yung kumpiyansa mo. Pwede kang maging mahusay, pero ang tanong, yung husay mo ba ang pinagmamalaki mo o yung Diyos na nagbigay sa'yo ng husay? So, ang hamon ay hindi yung pagtigil sa pag-aaral, kundi yung pagbabago ng paraan ng ating pag-aaral at paghahanda. Okay, so kung yung layunin ay hindi lang mag-ipon ng kaalaman, paano natin babaguhin ang paraan ng paghahanda? Based sa mga sulat ni Pablo na pinag-aralan natin, may 3 practical na gabay na lumabas. Una, lapitan ang kasulatang bilang apoy bago maging balangkas. Scripture as fire, then as framework. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ito, pagbabago ng unang motibo. Kadalasan, lalo na sa mga nagtuturo o nangunguna, binubuksan natin ang Biblia na may agenda na. Anong makukuha ko dito para sa sermon ko? Ano yung 3 puntos para sa lesson ko? Ginagawa natin siyang framework o balangkas agad. Ang sabi ni Pablo, unahin mo munang maging apoy. Hayaan mo munang magsalita ito sa iyo. Hayaan mo munang sunugin nito yung mga maling pananaw mo, hamunin ka, hubugin ka. Isipin mo yung pagkakaiba ng pag-dissect ng isang love letter para pag-aralan yung grammar nito, kumpara sa pagbabasa nito para maramdaman yung pagmamahal ng sumulat. Dapat mauna yung encounter bago yung extraction of information. Magbasa ka para sa sarili mong kaluluwa bago ka magbasa para sa iba. Pangalawa, at konektado dyan, ay yung pagpili sa mentor discipleship kaysa sa isolated mastery. Mahalaga ang relasyon sa pagkatuto. Sobrang mahalaga. Sa isang mundo ng mga online courses, YouTube tutorials at self-study, napakadaling isipin na sapat na ang impormasyon. Pwede kang maging master ng isang paksa ng mag-isa sa kwarto mo. Pero ipinapaalala sa atin ni Pablo na ang tunay na pormasyon ay nangyayari sa proximity, sa malapit ang ugnayan. Yung karunungan hindi lang taught, ito ay caught, nahahawa. Tingnan mo yung relasyon niya kina Timoteo at Tito. Hindi lang niya sila binigyan ng libro, nabuhay siya kasama nila. Yung accountability at gabay mula sa iba, yun ang nagpoprotekta sa atin mula sa pagiging mayabang dahil sa katalinuhan. Kasi may ibang taong nakakakita sa'yo at pwedeng magsabi, uy, ang galing ng sinabi mo pero hindi ganyan ang nakikita ko sa buhay mo. Yun yung check and balance. At yung pangatlo, at para sa akin ito yung pinaka-countercultural sa lahat, ay iyakapin ang kahinaan. Parang salungat yan sa lahat ng tinuturo sa atin ng mundo tungkol sa success. Exactly. At dito pinakaradikal si Pablo. Para sa kanya, ang kahinaan ay hindi aksidente. Ito ay estratehiya ng Diyos. Sabi niya sa 2 Corinto 12, ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Bakit? Dahil kapag mahina tayo, kapag wala na tayong masandalan, dun tayo napipilitang kumapit sa Kanya. Hindi na sa sarili nating garing. Sa corporate world, tinatago ang kahinaan. Isa itong liability. Sa kaharian ng Diyos, ito ang nagiging entablado para maipakita ang kapangyarihan niya.
Yung pagamin sa ating mga limitasyon sa mga bagay na hindi natin alam, nagiging isang espiritual na disiplina yan. Pinipilit tayo nitong umasa sa Diyos, hindi sa sarili nating resume. Alam mo, tinamaan ako doon sa sinabi mo kanina na napagkakamalan natin ang competence bilang transformation. Naalala ko noong nagsisimula pa lang ako sa trabaho, akala ko kapag natutunan ko lahat ng skills, kapag naging expert ako, okay na. Pero ibang-iba pala yung pagiging magaling sa isang bagay kumpara sa pagbabago ng ugali mo habang ginagawa yun. Pwede kang maging pinakamagaling na project manager, pero kung hindi ka pa rin marunong makinig sa team mo, may kulang pa rin. Ang tunay na pagbabago, nangyayari sa loob. At iyan ang buod ng lahat ito. Binabago nito ang mismong kahulugan ng paghahanda. Hindi na ito pag-iipon ng mga kasangkapan para maging sapat sa sarili natin. Sa halip, ito ay nagiging isang proseso ng pagiging walang laman para mapuno ng Diyos. Yung pag-aaral, yung mentorship, maging yung kahinaan, lahat ay nagiging paraan ng pagpapalalim ng ating relasyon at pag-asa sa Kanya. Sa halip ng mga paraan upang maging independyente mula sa Kanya. Bilang pagbubuod, ang radikal na pananaw na ito mula kay Pablo ay hindi laban sa pag-aaral o sa karanasan o sa pagiging mahusay. Malinaw na hindi. Ito ay isang pag-aayos ng prioridad, isang paglilipat ng ating pinagkakatiwalaan. Dahil ang pinakamalalim na paghahanda sa huli ay hindi yung naipon kaalaman tungkol kay Kristo, kundi yung lumalalim na pakikilahok kay Kristo. Sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapakumbaba at maging sa kanyang mga pagdurusa. Tama, ang kaalaman ay nagiging tunay na makapangyarihan kapag ito ay nagmumula sa relasyon, sa halip na pumapalit sa dito. At ang layunin ng lahat ng paghahanda ay hindi ang maging impressive o kahanga-hanga sa mata ng tao, kundi ang matagpuan na nasa kanya, na ang ating pagkakakilanlan at seguridad ay nakaugat hindi sa ating resume, hindi sa ating mga nagawa, kundi sa ating relasyon sa kanya. At iiwan namin sa iyo ang isang tanong na ito para pag-isipan. Kung lahat ng bagay na nagpapasikat o nagbibigay sa iyo ng kredibilidad ay alisin, ang iyong titulo, ang iyong mga nagawa, ang iyong reputasyon, mananatili ba ang iyong pananampalataya? At ang iyong buhay ba ay magpapatuloy pa ring maging isang patotoo?